Okay, handa pa rin po ba tayong makinig? Yung mga antok natin, di ba? Natulog na natin kanina. So, gising na tayo ngayon. Okay. Amen. Tayo po tayo muli. Tayo po ay manalangin bago po tayo mag-start. And may the Lord be with us on our final study for this day. Our dear Lord, salamat. Salamat, O Diyos, na nakaabot po sa amin ang inyong ebanghelyo. Salamat at merong kaligtasan na hindi po nawawaglit, di po nawawala. Minsan na kami ay naligtas, forever na po kaming saved. And we pray, Father, as we continue in our study this afternoon, patuloy po kung paano niyo po kami sinamahan. Simula pa kaninang umaga ay ganun din po ngayong hapon na ito. Lord, give us understanding with regards to the attacks that this gospel that we have ay meron po. And sa aming pagkaalam nito, sa aming pagiging aware on the attacks, may we be vigilant and also optimistic na ang pangangaral namin ito o ang pagtayo namin patuloy sa katotohanan pong ito ay not in vain, but will all bring glory and honor to you, sapagkat ikaw naman po ang namatay para sa aming mga kasalanan. Thank you, Father. This afternoon, may you be glorified sa preaching po nito. Give me utterance. Kailang po maitaas. In Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo. Now, let me speak to you on the subject, the attacks or attacks on the gospel. Mga atake. Okay? Mga pag-atake laban sa ebanghelyo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Dito po sa talata na ito, it is very true that the gospel could be hid. Pwedeng ang ebanghelyo ay maitago. Pero ang consequence nun, pag naitago ito, nakatago ito sa kanila na mga lost. Okay? And sa atin who are saved and not lost, salamat, saved na tayo. Pero papaano yung mga lost pa? Kung nakatago hanggang sa ating panahon ngayon, sa kanila yung katotohanan po na yan. Having identified what is the gospel of our salvation, yan yung preaching ni Pastor Ramon kanina, na-identify natin ano yung ebanghelyo. Di po ba? Sa 1 Corinthians 15, 1-4, it's very clear how that Christ died for our sins. According to the scripture, in that He was buried, that He rose again the third day. According to the scripture, Ephesians 1:13, in whom ye also trusted. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Na-identify na natin kung ano yung gospel. And also, we have distinguished it nung kaninang umaga sa lesson naman ni Pastor JM that it is different from the gospel of the kingdom. Okay? Now, we turn our attention doon sa bagay na pag-atake na ginagawa ng dyablo laban sa ebanghelyo na meron po tayo sa ating panahon. Now, para maintindihan natin yung bigat, the gravity of Satan's aggression against the gospel of the grace of God, titignan natin yung nature, yung katangian ng ating ebanghelyo, yung kanyang pagkilos, the procedure or its active work sa ating panahon ngayon, and the future because of the gospel. After which, we will discuss how Satan masterfully, subtly, and craftily attacks and undermine the gospel of the grace of God. So that will be our flow. So 4 points, according to this introduction, 4 na bagay. Titignan natin, una yung nature, pangalawa yung procedure, pangatlo yung future, then we will go back to the present. At titignan natin yung laban o labanan na nangyayari dahil sa daladala po nating mensahe. Now, let's look at the nature of our gospel. Kagaya ng ating natutunan, yung ebanghelyo na pinangaral ni Apostle Paul at ating pinaniwalaan, napaniwalaan nyo na po ba? Have you believed that gospel? If so, alam natin that it is a direct revelation, pinahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo patungo kay Apostol Pablo. As such, hindi niya ito natutunan mula kay Pedro o sa kahit sino paman. Direkta
ipinaalam sa kanya, ipinarating sa kanya, ibinigay sa kanya mula kay Kristo, direkta kay Apostol Pablo. Note that the difference between Peter's message and Paul's message is not confined on its recipients. Ang pagkakaiba ng mensahe nila, hindi lang sa kung kanino ipapadala. Kasi marahil, baka sabihin nyo, ay yung kay Pedro para sa mga Hudyo yun. Ay yung kay Pablo para sa mga Hintil yun. Baka dun lang confine yung ating understanding, pero ang ating pagkaunawa, parehas lang silang pinapangaral. Yung isa lang para sa Hudyo. Yung isa lang para sa Hintil. Pero hindi po mga kaibigan, mga kapatid. Magkaiba ang mensahe ni Pedro, magkaiba ang mensahe ni Pablo, hindi lamang doon sa recipient, but on the element and the effect of the message. Now, may papakita po ako sa inyong chart, okay, about Paul's gospel and about Peter's message. Okay, ito po, tignan nyo mabuti. It is a comparison between 1 Corinthians 15, 1-4, Ephesians 1:13, and yung mensahe ni Peter sa Acts 2, saka yung mensahe ni Peter sa Acts 10. Now, look at the elements. Look at the details. Pag binasa mo, nasaan ang Panginoon dyan? May kita mo. Sa mensahe ni Pablo, nasaan ang Panginoon? How that? Christ. Okay? So, maliwanag. So, sa Acts 2, mababasa mo rin Jesus of Nazareth. Sa Acts 10, Jesus Christ. Yung cross, may kita mo ba sa Paul's Gospel? Of course. How Christ died. Hindi sinabi specifically yung krus. Hindi sinabi specifically yung mismong krus na pinagpakuan sa kanya. Pero paano ba siya namatay? Namatay ba si Kristo ng nalulunod? Namatay ba si Kristo ng kahit anong pamamaraan? How He died? Sa cross. Siyempre, doon siya nalagutan ng hininga. Doon niya give up yung ghost. Doon siya namatay po, mga kaibigan, mga kapatid. So, yung cross, yung detail nun, nandoon nakapaloob, how Christ died. Then, si Peter sa Acts 2, may kita mo doon yung crucified the word. Sa Acts 10, hung on a tree. But look at the difference, mga kaibigan, mga kapatid. Tignan nyo yung death. Died for our sins. Oh, sa Acts 2, slain. At sa Acts 10, slew. Okay? One key difference. Kung papaano pinresent ni Pablo ang gospel at papaano nangangaral si Pedro ay sa kung papaanong namatay si Kristo. Ano ibig sabihin mo, preacher? Ano ibig sabihin niyo po? Hindi namin maintindihan. Pag pinreach ni Paul yung kamatayan ni Kristo, good news yon. Bakit? Kasi namatay siya para sa ating mga kasalanan. Pag pinreach ni Peter yung pagkamatay ni Kristo, paratang yon sa bansang Israel. Bakit? Pinatay nila eh. Okay, basahin natin. Acts 2. Tignan nyo po para hindi tayo nagsasalita sa hangin. Acts chapter 2. Now in verse number 22 muna. Sabi niya, Acts 2:22. Ye men of Israel, sinong kausap? Okay, clear sana na Israel ang kausap. Hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourself also know, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Tignan nyo kung anong sabi ni Pedro doon sa bayan ng Israel. Ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. So, yung pangangaral ni Pedro, hindi niya pinapangaral na, hey, bayan ng Israel, namatay na si Kristo para sa ating mga kasalanan. Hindi ganon. Ang pangangaral ni Pedro sa kanila, bayan ng Israel, itong tao na to na approve ng Diyos, pinagpapatay nyo. Ye have crucified and slain. Nakita niyo po yung difference? Kapag pinipreach ba natin yung gospel, sinisisi natin ng tao? Hindi. Nakikiusap nga tayo eh. Namatay na si Kristo para sa atin. Ba't ayaw nyo pang paniwalaan yung mensahe? Pero yung kay Peter, hello, bayan ng Israel! Yung tao na walang ginawang mali, kita nyo ginawa nyo, pinatay nyo. Ye have crucified and slain. Oh.
Yes, may kita mo yung ibang parts, buried, may kita mo yung resurrection, God that raised up. Pero tingnan mo yung required action. O napakinggan nila yung mensahe. Napakinggan nila yung mensahe na pinangaral ni Paul sa pinangaral ni Peter. Pero anong dapat gawin ng mga nakapakinig? Verse 38, dito sa Acts 2. Tingnan nyo po, ano yung required action? Ano yung dapat nilang gawin? Kasi verse number 37, context, na-prick na sila eh. When they heard this, they were pricked in their heart. And said unto Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Napakinggan namin yung mensahe, masakit. Totoo nga, nagkamali kami na pinakakula talaga namin siya at pinapatay talaga namin siya. So ano na dapat namin gawin? Verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and he shall receive the gift of the Holy Ghost. You see, nakita nyo yung flow? Anong dapat muna mangyari? Magsisi at magpa-water baptize. Hindi yan Holy Ghost baptism. Tingnan nyo po, water baptism yan. Okay? Magsisi, mag-water baptism, pagkatapos, saka lang ibibigay yung gift of the Holy Ghost. Kailan nabigay yung Holy Ghost? After ng water baptism. Nagsisi muna sila, nag-confess muna sila ng kasalanan nila kasi ganun din yung baptism ni John. Nagsisi muna ang bansang Israel, then nagpa-water baptize sila, then yung gift ng Holy Ghost bababa sa kanila. Ganun ba tayo? Is that your gospel? Or pagkarinig mo sa ebanghelyo natin, ang required action lang, believe. Paniwalaan. Magtiwala. Nakita nyo po? Now, ito ang maganda dyan. Napaliwanag ko yung Acts 2. Pero pagdating na Acts 10, si Peter pa rin nagsasalita. Pero may pagkakaiba na ng konti. Okay? Hindi sa mensahe ni Pedro. Kasi kung paano pinresent ni Pedro to, basahin natin, Acts chapter 10, ay halos kaparehas lang sa Acts chapter 2. Bakit ko po nasabi? Kasi kung papaano niyang sinisisi yung bansang Israel na pinako at pinapatay si Kristo, ay ganoon din naman niyang sinisisi sa Acts 10. Tignan niyo po, Acts chapter 10. Verse number 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good. Nakita niyo? Ganun din. Nag-signs and wonders ang Panginoon eh. Doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem. Tignan niyo po yung banat niya. Whom they slew. Ganun pa rin eh. Yung mensahe niya eh. Sino pa rin yung sinisisi niya sa pagkamatay ni Kristo? Di yung mga Israelita na nagpapako. Na kanilang pinaslang. Grabe, no? Na kanilang pinaslang at hanged on a tree. Sinabit sa puno. Okay? That speaks of the crucifixion. Now, itong kaibahan, mga kaibigan, mga kapatid. Now, we know na si Paul na saved na sa Acts 9. And we also know, advantage tayo. Bakit? Buo na yung Bible mo eh. Si Peter wala namang buong Bible yun eh. Okay? Tayo advantage. Bakit? Nasanay na eh. Pwede mo nang basahin at makita mo na. Acts 9 na. Nagsisimula na po mga kapatid ang transition period. Sabi nga kanina, simula sa cross, di ba? Simula sa cross, yung biyaya ng Panginoon. Papakita niya na yan sa lahat ng tao. Ngayon, sa Acts chapter 10, si Peter hindi nag-iiba ng mensahe. Kung ano yung mensahe niya sa Acts 2, kinausap pa nga siya ng Panginoon para kumbinsihin na pumunta kay Cornelius kasi ayaw niya pumunta. Bakit ayaw niya pumunta, preacher? Tingnan natin, Acts 10, verse number 28. And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Kasi yun po yung orientation ni Peter. Kasi yun po ang orientation ng mga Hudyo. Kaya maintindihan talaga na hindi siya makukonbinsi ng kahit sino eh. Diyos na mismo nagsabi sa kanya, puntahan mo. Puntahan mo. At nung pinangaral niya ito kay Cornelius, edi same presentation. Pinaslang ng mga Hudyo.
isinabit sa puno. Okay. Same presentation. Now, pagdating mo mga kapatid sa verse number 43, nabanggit ni Peter yung to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Hindi pa nababanggit ni Paul yung baptism. Preacher, bakit? Bakit kailangan niyang banggitin yun? Kasi tignan nyo sa verse number 48. And he commanded them to be baptized. Kasama kasi yun sa mensahe. Included kasi yung baptism sa mensahe. Nagulat siya, bago niya pa matapos yung preaching niya, yung Holy Ghost, sabi diyan sa verse number 44, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Nagtaka siya ngayon. Bakit? Ang mensahe niya, repent, be baptized, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang liwanag eh. Nag-preach siya. Pag-preach niya kila Cornelius, nasabi niya na yung ginawa ni Kristo, bago niya pa mabanggit yung water baptism, yung Holy Ghost tumira na. Yung Holy Ghost bumaba na sa mga tagapakinig. Kaya po, katakataka yun, kasi mismong mga Hudyo, verse 45, nagtaka eh. Right. And they of the circumcision which believe were astonished. Bakit po sila na-astonish? Kasi hindi po ganun ang sequence eh. Right. But I believe, mga kaibigan, mga kapatid, God is teaching Peter a principle. And that is, kayong mga Hudyo, mahal ko kayo. Pero, hindi naman ibig sabihin kayo lang ang tao sa mundo. Amen. At mako-confirm yan sa Acts 15 nung nag-usap na. Si Paul, saka si Peter at yung the rest ng church para isettle yung issue. But suffice it to say for now, mga kapatid, okay, nakita nyo po, parehas ba yung mensahe? May similarity, di ba? Merong Kristo, merong namatay, pinako, merong nilibing, okay? Merong, okay, dito, hindi nabanggit yung bird, di ko alam, baka po makita nyo, pero nung ako nagtitingin, walang bird eh. Tapos dyan, may nabuhay na magmuli. So, may similar, hindi natin itinatanggi, mga kapatid. Hindi natin itinatanggi. Obviously, merong mga pagkakatulad. Ang mensahe o yung gospel ni Paul at ni Pedro. But what we are trying to see here is the difference between the two. Kahit po identical twin, magkaiba pa rin. Tama ba? Identical twin, magkamukhang magkamukha, pero magkaiba ng ugali. Tama ba? Yung mensahe kanina, pag ikaw ang tumitingin nun, bago ka pala nag-aaral salita ng Diyos, baka wala ka makitang difference. Parehas na nga, si Kristo namatay. Parehas na nga, si Kristo pinako. Parehas na nga, si Kristo nilibing. Parehas na nga, si Kristo na buhay na magmuli. Nasaan yung iba doon? Pero pag careful ka na sa pag-aaral, may difference. Yung mga detalye na yan, dyan mo makita talaga yung perfection ng Bible. Na hindi aksidente ang mga detalye na yan sa Biblia. But it is also noteworthy how Peter's message also differs from Acts 2 to 10. Nakita din natin, ano yung pagkakaiba? Dito sa Acts chapter 2, para ma-receive mo yung gift of the Holy Ghost, kailangan mo munang mabaptize. Dito sa Acts chapter 10, bago niya pa sabihin yon, bumaba na ang Holy Spirit sa kanila. So the main difference is Peter is preaching to the Jews in Acts chapter 2, and he is preaching to a Gentile in Acts chapter 10. Isang difference po yun na kailangan nating i-note. Also, his message to his people in Acts 2 requires water baptism before the receiving of the gift of the Holy Ghost. Kailangan muna nilang mabautismuhan sa tubig bago nila matanggap ang regalo ng banal na Espiritu. His message on chapter 10 was believed even before the commandment to be baptized. At alam natin, nakita natin yung result. Yung Holy Ghost, bumaba na bago niya pa yun sambitin. Paano yan naiba sa ating panahon ngayon, preacher? Paano yan naiba sa ating panahon? Sa ating panahon, nung pinaniwalaan mo yung gospel, naselyuhan ka na ng banal na spirito na walang kinalaman sa tubig. Amen po ba? Okay?
We are sealed with that Holy Spirit of promise. The moment we believe that message, hindi mo kailangan magpabautismo sa tubig para ma-receive ang Holy Ghost. Walang ganong requirement. The moment you believe, yung mensahe, yung ginawa ni Kristo para sa iyo, ulitin ko, are you saved? Have you believed the gospel? If so, you are sealed with that Holy Spirit of promise without any need of water. Okay? Ngayon, while Peter's message in Acts 10, may kita natin, talagang hawig na. Yung Acts 10 sa ating ebanghelyo ngayon, we still maintain that iba pa rin sila in principle and in practice. Our gospel is detached from water baptism. Tama, ano sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 17? 1 Corinthians chapter 1 verse number 17. Okay? Ang sabi ng Bible dito, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Pero, kay Pedro, hindi pwedeng walang water baptism. Bakit po? Mark chapter 16. In Mark chapter 16, verses 15 to 16, it is very clear what the Word of God utters in these passages. Ang sabi niya in verse number 15, and he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Maliwanag. Ang minapangaral nila Peter, hindi pwedeng hiwalay sa water baptism. Ang pinapangaral ni Paul, hindi nga siya kinumisyon para mag-baptize. Ibig sabihin lamang po noon, hindi kasama sa gospel ni Paul ang water baptism. Sa gospel ni Peter, kasama. Doon pa lang, ma-prove mo na, magkaiba yon, ate. Magkaiba yon, kuya. Hindi mo pwedeng sabihin parehas kasi yung isa basa, yung isa tuyo. Amen. Yung isa, paniwalaan mo lang, yung selyo ng Banal Espiritu, nandoon na. Yung isa, paniwalaan mo, magpabasa ka muna ng tubig kasi part yun sa kanilang mensahe. Requirement po yun. So, obvious naman na yung mensahe ni Pedro kasama yung water baptism. Now, bakit kaya yung gospel ni Paul kailangan pang by revelation? At nakapagtaka doon, bakit kay Paul pa dapat sabihin? Hindi ba pwedeng habang nagmi-ministry si Jesus Christ, nung habang siya nasa earthly ministry, sinabi niya na kila Peter, psst, lapit kayo dito. Yes, Lord. Ano yan? May sekreto ako Ganto. Sabihin niyo kay Paul, bago pa siya yumabang, na tinatawag ko siya sa biyaya ko. Pwede ba yun? Bakit by revelation, bakit si Kristo mismo yung kailangang magsabi kay Paul ng mensahe? Ba't siya kailangan mismo yung magbaba? Para bagang ganito yan, mga kapatid Sa lahat ng organisasyon, may organizational chart yan. Tama po. Kung ikaw ay nasa baba ng chart, ibig sabihin, ikaw yung low-ranking official. Kung may gustong ipagawa sa'yo, ipapababa yan sa supervisor mo, sa manager. Yun yung magsabi sa'yo. Hindi presidente ng kumpanya. Magtaka ka kapag presidente mismo ang bumaba, galing Manila, para kausapin ka. Boss, bakit po kayo nandito? Okay? Mga kapatid, si Kristo mismo, hindi siya gumamit ng kahit sino para sabihin kay Paul yung mensahe. Siya mismo yung nagsabi. Bakit kaya? Okay. But I hope by now, na-acknowledge na natin na kahit merong mga pagkakatulad, ay magkaiba pa rin yung mensahe ni Pedro at ni Pablo. This is due to the fact that Paul's gospel is according to the revelation of the mystery. Sabi ng 1 Corinthians 2:7-8, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. Look at, tignan nyo yung description. Which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Had the princes. Okay? Anong root word ng principalities? Prince. Diba? Had they known it, hindi nila ipinapako si Kristo. Okay? Satan wanted to kill Christ.
Kaya nga po, pumasok siya mismo kay Judas eh. Siya mismo, si Satanas mismo ang pumasok kay Judas para hudasin si Kristo. But what God kept hidden in Himself, He does not disclose to anyone. Wala siyang pinagsabihan. The fellowship of the mystery, which includes the one new man, the body of Christ, and the believer's identity in Christ, are things unknown. Listen, yung mga bagay po na yan, yung one new man, yung body of Christ, na kung saan tayo miyembro ngayon, yung mga pagkakilala natin kay Kristo Jesus, hindi po yan alam. Unknown po yan. And unsearchable, according to the Bible, even to the principalities and powers in heavenly places. Right. Nandiyan po tayo? Unknown and unsearchable. Kahit may Google ka pa noong time na yon, hindi mo masasearch. Amen. If Satan have known it, he would do everything to stop the crucifixion. Instead na ang sigaw nila, crucify him! Hindi na nila gagawin yun. Kasi kung nalaman nila, yung nireveal kay Pablo. Okay? Pero tinago ng Diyos eh. So ano yung big deal? What's the big deal with the cross? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, we know that it is the power of God. The preaching of the cross is the power of God. The gospel is the power of God unto salvation. Without distinction, Hudyo ka man o Hintil ka man, kailangan mo paniwalaan yung mensahe na to kung gusto mo maligtas. Tama po ba? Now, this message makes, listen to this, yung mensahe na to ng gospel, ginagawa ang isang kaaway ng Diyos. Anong status? Enemy. Pag pinaniwalaan ng enemy ng Diyos ang mensahe na to, ano na siya? Heir. You see the difference? It makes the enemy of God the heir of God. Ang gagawin ng gospel, pag pinaniwalaan mo, dati kang kaaway, isipin mo, kaaway. Yun ang description ng Bible. Right. Enemy. Tapos, pag naniwala ka sa gospel, tagapagmana ka na. Ha? Hindi ba pwedeng enemy, friends muna? Tapos pag friends, saka magkakadevelopan tayo ng Panginoon, saka tayo magiging malapit sa Lord, close na, best friend na. And so on. Pero hindi. You are an enemy before. Kita mo, enemy ka dati. Pero nung naniwala ka sa ginawa ni Kristo, ginawa ka na agad tagapagmana instantly. Amen. Instantaneous. Wala kang inihintay na moment. Okay, kailan ba ako magiging tagapagmana, Lord? Panagtapat ako? Panagsimba ako? Hindi. The moment you believe, you become an heir. So, anong nangyari? This lofty position translate us. Listen to this. Nung ikaw ay enemy, saan ka papunta? Impyerno po. Okay? Sorry to say ha. Huwag tayong ma-offend. Deserve natin mapunta ng impyerno. Doon tayo, nung tayo ay kaaway pa ng Diyos, doon tayo papunta. Kapatid, nung naligtas ka, dati doon ka sa impyerno, ibig sabihin, mas mababa ka pa sa lupa, no? Ilalim ng lupa yun eh. Doon ka papunta. Nung niligtas ka ng Panginoon, natalo mo pa si Elon Musk. Nandun ka na sa taas, sa third heaven. Lagpas-lagpas pa. Bakit po? Because of our identity in Christ. Nilagay ka from the lowest of hell to the highest, which is in Christ, far above all principality and power and might and dominion. Di niyo po ba alam na sa langit, kung alam natin sa lupa may gobyerno, tama? Nakikita nyo yan eh. Nakikita natin, obvious naman, di ba? Bawat bansa, merong mga government. That's the visible. But the Bible also tells us na hindi lang visible ang mga government. Meron ding invisible. And this invisible government, ito yun, sinasabi ng Bible. Principality, power, might, dominion, nandyan yan sa heavenly places. Preacher, hindi ko nakikita. Hindi mo naman kailangan makita eh, para sabing totoo eh. May utak ka ba? Nakita mo na. Okay, hindi pa natin nakita. Pero bakit alam nating totoo? Okay?
Ba't alam natin totoo? Hindi ko pa nakita yung langit. Hindi ko pa nakita yan. Ba't alam ko totoo? Kasi may revelation ng Diyos. Binigay ng Diyos sa kanyang salita. Yun lang yung magiging basis natin. Okay? Ba't alam mo na may utak ka kahit di mo naman nakita? Kasi sa science, pinag-aralan na yung may binuka dyan na ulo dati, nakita nila ay meron pala dyang something. Okay? And meron pong gobyerno sa itaas, though hindi natin nakikita, but still, it is very true that this principality and power, yan po yung naghahari o nagbumuno dyan sa heavenly places. Preacher, ba't ganun? Kala ko ba ang Diyos? Alam niyo po, kung yung human king nga naalala niyo sa Book of Daniel, yung human king nga, naglagay siya sa baba niya ng mga president At isa doon si Daniel. Tapos sa baba nila, 120 princes. Ganun mag-set up ng gobyerno yung mga hari. How much more the King of Kings? Merong government ang Diyos, heavenly government, na nakaset up. At mga kapatid, tayo na mga niligtas ng Diyos, dating kaaway, nung naligtas, ginawang mas mataas pa sa kanila. Ginawa po tayong mas mataas. Hindi dahil pogi ka. Hindi dahil maganda ka. Hindi yan ang basis nun. Ang basis niyan, in Christ. Now, let's look at the procedure or the current work of God or the gospel. What the preaching of the gospel does is the baptism by the Spirit into the body of Christ. Ang ginagawa ng gospel natin ngayon, inilalagay ka patungo kay Kristo. Okay? Nabasa na yung 1 Corinthians 12:13, Ephesians 3:6 na lang, just for your, to remind us. Ephesians chapter 3, verse number 6, ang sabi ng Bible, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of His promise in Christ. Paano ka naging partaker? Paano ka naging kabahagi ng kanyang pangako na kay Kristo? By the gospel. So you become a partaker, naging ikaw ay kabahagi nung pagkakataong narinig mo ang Ebanghelyo at pinaniwalaan mo. That puts you in Christ. Now, this spiritual operation of God made us complete in the Lord Jesus Christ. Hindi mo yun alam, hindi mo rin yun naramdaman, hindi mo rin yun ine-expect. But the moment you believe the gospel, yes, marahil sa atin dito na siguro pasong-paso na yung word na yan. Every Sunday na uulit, every week naririnig natin, and maybe ang iniisip natin, ay, gospel na naman, ay, ebanghelyo na naman. Or pag sa streets, ilang beses mo na pinipitch yan, inuulit-ulit, medyo, siguro nagsasawa ka na. But let me remind you, may mga bagay na nangyari nung naniwala ka sa gospel na hindi mo alam, pero nangyari yon. Amen. Colossians chapter 2, verse number 11. Colossians chapter 2, verse number 11. Sisimulan ko sa verse number 10. Okay, dito ko kinuha yung word na complete. And ye are complete in Him. So kung wala si Kristo, incomplete tayo? Yes. Yes. Which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. May nangyaring spiritual operation na nagdulot para ikaw ay maligtas. Para ihiwalay yung kasalanan sa iyong laman, the body of the sins of the flesh. Okay? Verse 12, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead, and you being dead in your sins. Listen, yun ang description sa atin nung di pa tayo saved. Dead in your sins and the uncircumcision of your flesh. Anong ginawa ng Panginoon? Hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Amen. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Saan pa? Ano pang natira? Wala na. Pinakuna eh. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it.
Listen, mga kapatid. Sineset up ko lang yung basis kung bakit hindi lang basta galit. Okay? Ang dyablo, inis sa atin. Amen. Bakit siya nanggagalaiti? Bakit siya sobrang, talagang, ano bang term natin yan? Parang nag-aamok ba? Bakit ganun yung turing niya? At di natin yan nare-realize, pero sa dami na nagpipreach ng Bible ngayon, sa dami na nagtuturo ng salita ng Diyos ngayon, bakit ang konti na nagtuturo ng tamang gospel? Kasi ganun yung dyablo. Inis na inis siya. Every time na yung gospel maiintindihan ng isang tao, sabi nga kanina ng preaching, ang gospel hindi lang para ma-save ka, para ma-establish ka. And part of that establishment is knowing who you are in Christ. Kung sino ka kay Kristo Jesus. At ang dyablo, pag nalalaman ng tao kung sino tayong ginawa kay Kristo Jesus, naiinis siya. Isipin mo, sobra niyang galing, sobra niyang talino, sobra niyang lakas, tapos ikaw, sino ka? Sino ako? Amen. Tao lang tayo. Tama. Saan tayo galing? Sa alikabok. Yun ka. Yun ako. Yung galing sa alikabok, ilalagay ng Diyos na mas mataas sa Kanya. Ay, so... Tayo nga, pag sa trabaho natin, matagal na tayo doon. Tapos yung may baguhan, pinromote, mas mataas pa sa'yo. Yung kilay mo, meron dyan. Meron dyan. Di mo alam, anak pala na may-ari. Amen. Kaya dyablo. Bakit? Dati, hawak-hawak ko lang yan sa leeg Nagkakasala yan, talagang binibigyan ko lang yan ng mga last niya. Talagang nagpapatuloy lang yan sa kasalanan, talagang lango yan sa sanlibutan. Ano nangyari? Naging anak ng Diyos. Amen. 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 Dati pinaglalaruan ka ng dyablo. Ngayon pinipreach mo na ngayon yung pagbagsak ng dyablo. Sinong di maiinis? Right. Naintindihan po natin? The gospel enables us to be in Christ and judicially make our official position and identity in Him as the following. Mga kapatid, 43 or 44 points yan. Hindi ko yan ipipreach lahat, papakita ko lang. Amen. Anong ginawa sa atin nung tayo'y na-save? Ito po, we are crucified with Christ. We are dead with Christ. We are buried with Christ. We are quickened with Christ. We are alive with Christ. We are hid with Christ. We are ascended and seated with Christ. We are joint heir with Christ. We are indwelt by the Father, indwelt by the Son, indwelt by the Holy Spirit, a saint and beloved of God, dead to sin, under grace, eternal, free from condemnation, a Son of God, foreknown, predestined, called, justified, and glorified, free from sin. Amen. Magtubig muna tayo. Amen. Ano pa? More than a conqueror. In fellowship, the temple of God, washed and sanctified, a member of His body, victorious, a new creature, reconciled and ambassador, the righteousness of God, rich. Amen. Sabi ko nga, Lord, pwede ba mag-advance? Kasi sa langit, you are an heir of God. Tama. Sabi dito sa lupa, kung di man tayo mayaman, okay ka lang. Bakit? Hintayin mo. Yung buhay mo dito sa lupa, 60, 70, 90 years old. Sa langit, eternity yun eh. Amen. Minsan, gusto natin, maranasan na natin ngayon, pero okay lang, Lord. Diba? Okay lang. Mayaman talaga tayo eh. Dahil kay Kristo. Ano pa? Redeemed from the curse of the law. Adopted, free, and called unto liberty, blessed, chosen, holy, without blame, and accepted, sealed, saved by grace, His workmanship, and a fellow citizen, delivered from the power of darkness, translated into the kingdom of His Son, complete and circumcised without hands, forgiven all trespasses, mga kaibigan, mga kapatid, also elect, ako in Christ, delivered from the wrath to come, not appointed to wrath, saved. Ano pa ba? Oh, galing yan sa pag-aaral ng evangelism, things that are freely given to us. Amen. Isipin mo, yung lahat ng yun, hindi pa yung lahat, di pa nga kompleto yun eh. Marami pang ibang truths eh.
But ang point lang natin, lahat ng yan nangyari nung naniwala ka sa gospel. Lahat ba yan alam mo nung naniwala ka sa gospel? Hindi. Ang isa nga lang na baka alam natin nung naligtas tayo, napatawad lang tayo sa kasalanan. Yun lang talaga yung pinapasalamat mo, Lord. Thank you. Napatawad ako, hindi na ako mapunta ng impyerno. Yun lang eh. Pero yung, sabi ko nga kanina, from an enemy, hindi ka niya ginawang friend muna eh. 'Di ba? Mula kaaway, ginawa ka na niyang parang kanang kamay agad. Yun yung difference. Naintindihan niyo kung bakit yung Diablo naghihimutok? Kasi akala niya, kumukusa na yan. Kasi ang akala niya, magaling siya. Akala niya, kaya niyang talunin ng Diyos. Pero ang tumalo sa kanya, kamatayan. Ang tumalo sa kanya, yung kamatayan ni Kristo sa krus. Kasi yun yung nagbunsod. Para tayo ngayon ay pagnanampalataya sa ginawa niya, ipapasok ng Holy Spirit kay Kristo. At pag pinasok ka kay Kristo, lahat ng benepisyo ni Kristo, mapapasayo. Amen. Amen. Pag tayo nag-ipon, hindi ka makakaipon ng sobrang dami dito sa lupa. Yung mga na kay Kristo, sobrang dami na nun. At naging partaker ka nun when you believe. Now, let's talk about the future dahil sa Ebanghelyo. Not only do we have a present exceeding abundant grace in our Lord Jesus Christ, doon yung mga truth na yun, nag-uumapaw na yun. Aba, sapat na yun para linggo-linggo mag-enjoy ka. Sapat na yun para linggo-linggo makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Right. And mga kapatid, sapat na yun para kumilos tayo para sa Panginoon. Isipin. Kung sa dati pa, maglilingkod ka kasi takot ka eh. Mapagalitan ka, mas babanggit yung pangalan mo. Ganun, kaya ka nga kumikilos dati. Ngayon, sa lahat ng ginawa sa'yo ng Panginoon, hindi ka pa ba kikilos? Right. Amen. Philippians 3:20, for our conversation is in heaven. Okay? Ang ating future na ngayon, heavenly. Our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. I know, binasa na to kanina kay Pastor Ramon, Ephesians 1:17-23. Pero puntahan lang natin briefly, hindi ko nababasahin yung whole. Okay? But I want you to look at verse 20 lang, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places. So, ginawa ng Diyos, may ginawa ang Diyos, wrought in Christ, may ginawa siya nung binuhay siya mula sa mga patay at inilagay ang ating Panginoong Yesus sa kanang kamay. Okay? Doon sa makalangit na dako. Right hand in the scripture, kahit naman saan kahit alam naman natin pag sinabing right hand, di ba? Kanang kamay. O ano ang ibig sabihin pag sinabi mo yung tao, kanang kamay siya? Di ba? Grabe yung pribilehiyo nun. Sabi mo, kanang kamay ako ni Go. Hindi mo, boss. Di ba? Parang boss ka na rin kahit di ka naman boss. Kasi kanang kamay ka eh. Mga kapatid, si Kristo yung kanang kamay doon. At nasaan ka doon? Di nasa Kanya. So ano ka? Kay Kristo. Nasa kanang kamay ka rin. Amen. Diyan po tayo. In the heavenly places. At ano yung lokasyon nito? Or ano yung posisyon na to? Verse 21. Hindi niya lang kasi ang Bible, alam ni Satan to. Kumbaga kung may nakakasaulo ng Bible, I believe Satan memorized the scripture ngayon na. Ano kayo nararamdaman niya kapag nababanggit yung far above all principality? Parang pinektosan ka ng Diyos, no? Ang yabang mo, no? Itong tao, tiga mo, tao, di ba dati mo itong tauhan? Opo. Tiga mo kung saan ko siya nilagay, oh. Mas mataas pa sa'yo, di ba? Ano kaya mararamdaman niya kapag sinabi niya na, sabi ng Bible na far above? Hindi niya lang sinabi na mas mataas sa'yo eh. Ang layo ng diferensya, far above.
all principality and power. Nilagay ng Diyos no, all, no? Para hindi siya makaligtas. Kasi prince of the power of the air siya, no? Baka sabihin kasi, para above principality, sabihin niya, hindi ako kasama dyan. Nilagay all. Wala kang takas. All principality and power and might and dominion and every name that is named. Not only in this world, but also in that which is to come. Tingin niyo kung kanino binigay. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. Mga kapatid, kaya yung truth ng body of Christ, kaya yung katotohanan tungkol sa atin ngayon na kay Kristo Jesus, gusto ko lamang po ipaliwanag sa inyo, no? Please, allow me. Sobrang galit ang diablo dyan. Hindi lang dahil nagsisave yung gospel na yun. Kasi yun lang, marami sa atin, baka ang pagkaintindi lang natin sa gospel, nagsisave lang eh. Diba? Nagliligtas ng kaluluwa. Though, tama yun. Pero much more ang ginagawa ng gospel. It doesn't only save you, it promotes you. It translates you from the kingdom of darkness unto the kingdom of His dear Son. So ang ginagawa ng gospel na ito, inilalagay ang isang walang kakwenta-kwentang tao katulad ko sa itaas ng gobyerno ng mga di nakikita dyan na inilagay ng Diyos sapagkat nag-aklas sila laban sa Panginoon. Doon pa matagal na nag-aklas sila. At akala nila, hindi nila alam yung plano ng Diyos, no? Alam nila kasi yung prophecy, nagbabasa din naman yung mga yan eh. Kaya nga nung tinep si Jesus Christ, scripture din ang gamit ni Rebel. Salita din ng Diyos ang gamit niya. Diba? Bakit ganun? Kasi alam niya, itetempt niya ito si Jesus Christ, gamit yung kanyang sariling salita. Alam niya ang scripture. Kaya po, mga kapatid, it's very important na tinago ng Diyos. Kasi kung hindi itatago ng Diyos, hindi mangyayari. Hindi mo marireceive yung benefit na na-receive mo ngayon kung hindi tinago ng Diyos yung mystery. Nandiyan po tayo? Do we now understand why Satan must by all means stop the proclamation of this glorious gospel? Naunawaan na ba natin kung bakit gusto niyang ipatigil ang pangangaral nito? Sa kanila na mga maniniwala, sila ay mailalagay kay Kristo na ulo sa lahat ng bagay. That makes you a tiny speck out of the vast universe. Ikaw na maliit na alikabok, mas mataas pa sa diablo ang pinaglagyan sa iyo. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi kung dahil sino si Kristo. Na doon ka binaptize ito. The means by which we have that privilege is through the gospel. Okay? Nakasunod po ba tayo? Yung naging entrada mo doon sa lahat ng pribilehiyo at benepisyo na meron ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At dahil dyan, tapos na ang ating introduction. Praise the Lord. Amen. Kasi sinet lang natin yung basihan. Sinet lang natin yung pundasyon. Bakit ba inaatake yung gospel? Hindi lang dahil nagliligtas ito, mga kapatid, kundi sampal sa diablo ang bawat mga naliligtas at nakakaunawa ng truth. Kasi habang marami naliligtas, nakikita niyo, yung dating ayan na yun, makasalanan yan, nasa puter ko yan eh. Anong nangyari? Nalaman niya pa yung mga kalokohan ko. Nalaman niya pa kung paano. Had they known it, they would not have crucified the Lord of Glory. Kung nalaman lang nila, hindi nila pinako si Kristo. Kumbaga, parang kang na-checkmate no, sa chess. Kung kala mo, ano kayo, yamado ka no? Tapos, dihado ka pala. Talo ka. Yung mga nag-chess pa naman minsan, di makatulog. Bakit ba ako natalo? Bakit ba? Ano bang pagkakamali ko sa move? Ano ba? Now, nakita na natin, nanggaling tayo sa future, nanggaling tayo sa nature, nanggaling tayo sa procedure. Now, let's look at the present struggle and fight of the gospel.
yung kasalukuyan, mga kapatid. And this is, may kita nyo dito, if you have the copy of Satan's policy of evil against the gospel of grace, you could see this right up there. Now, part of Satan's policy of evil today is to attack God's gospel of salvation and pervert it. In so doing, the aim is to produce and have propagated a false gospel regarding salvation from sin and hell. And so keep unsaved people unregenerated by having them believe it. Okay? So naintindihan nyo na mga kapatid ha? Sana na at least may understanding na tayo. Kaya gusto ng Diablo i-pervert ang gospel. Kasi pag hindi mo yan napaniwalaan ng tama, hindi ka masisave. At lalo, hindi mo malalaman kung sino ka kay Kristo. At pag di mo yung nalaman, happy siya kasi may nagansyo na naman siya. O napanatili niyang ignorante yung tao. Okay? Now, the dissemination of another gospel, which is not another, is something that Satan and his angels are actively involved in. Gusto ko maintindihan natin yun ha. Ang Diablo, kung ano nga, hindi nagpapahinga yan. Patuloy yung kanyang deception, patuloy yung kanyang panloloko, patuloy yung kanyang ginagawa laban sa Ebanghelyo. The perversion of the true gospel of salvation by grace through faith with which they flood the market today are effective for them in two areas. Saan daw effective yun? Doctrinal corruption. Bakit? Pag mali yung katuruan tungkol sa Ebanghelyo, paano maliligtas yun? At paano masisettle yung isang tao tungkol sa kanyang kaligtasan? So yun number one. And number two, it works to blind the minds of the unsaved people to the truth of how God will save them. By believing a perversion dahil hindi siya yung right version ng gospel, kundi perversion of the gospel, they believe that which is false instead of what is true. And it results in no salvation. Tandaan nyo, every people that Satan deceives, okay, is another soul na mapapahamak at hindi makaalam ng knowledge of the truth. Diba anong will ng Diyos? Who will have all men to be? Hindi lang yun. And to come to the knowledge of the truth. Yang dalawang bagay na yan hindi mangyayari sa isang tao kung una hindi siya ligtas. At paano ka maligtas? Right gospel. Kaya anong gagawin ng Diablo? Common sense. Di guguluhin yung gospel para walang masisave at walang magka-come to the knowledge of the truth. Okay? Now, what constitutes another gospel is a perversion of the gospel of Christ. It is a perversion of what God says regarding salvation through Christ by distorting the fact that salvation is only grace. Tandaan natin sa mga napangaral kanina, ang kaligtasan ay biyaya. The issue in the perversion is that of being removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel. It distorts or perverts the truth and gives one to understand that salvation is not only grace. Pero nangyayari, yung works, dinamitan yung works, grace na yan. Kasi nadamitan na yung works. Yan ang ginagawa ng Diablo. Para itsurang grace, pero pag inubaran mo, works. Suotan mo ulit, grace. Tanggalan mo ulit, works. Okay? Yan ang ginagawa niya. Grace is the issue of unmerited and unrecompensed favor. The issue of grace is dealing with someone, hindi doon sa basis ng ginawa niya, kundi basis of their performance or their works of any kind at any time, hindi doon sa ginawa niya. Grace therefore exclude the consideration of one's works and deals with someone solely on the basis of love, kindness, mercy that is in the giver. So, ang issue ng grace, hindi kung deserve ba nung tatanggap, kundi yung kabutihan ng magbibigay. At ang kabutihan ng Diyos, gusto niya iligtas lahat ngayon. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung grace and works. Okay? Try nyo na po ba minsan, meron kayong baso, lagyan nyo rin ng mantika na may tubig. Naghahalo ka sila, umiiwalay. Kasi magkaiba sila ng viscosity. Hindi sila magmimix din. Okay? Mutually exclusive, hindi pwede na magsama yung grace sa kasi works. Okay? Hindi sila talo. Okay? Grace and works could not mix. And if by grace, sabi ng Romans 11:6,
then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Clear naman sa Ephesians 2 rin. For by grace are you saved, through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works. So, hindi works. Faith. Okay, itong issue naman. Preacher, paano yung believing? Hindi ba gawa yun? Di ba pwedeng ganun ang tanong natin? Hindi ba gawa yung naniwala ka? Faith, however, is not incompatible with grace. It is not opposed to grace. Because faith is the issue of placing trust. Simply nagtitiwala ka, yung kumpiyansa mo, yung pagtitiwala, reliance mo, ay nandoon lang sa tao o sa person at yung kanyang ginawa. Faith is the only thing na pwede mong i-mix sa grace. Works, hindi pwede. Okay? Faith and grace, pwede. Works and grace, hindi pwede. Faith is the only thing that will not frustrate or insult the one being gracious and will not destroy their gracious purpose. Clear naman po dito, mga kapatid, I hope na tututunan natin ito sa ating mga churches na ang believing, hindi siya work ko. But to him that worketh not. Hindi siya nag-work, but believe. Oh, ang liwanag. Di ba? Ibig sabihin ng believing, hindi siya kina-qualify ng Bible, hindi siya kina-classify ng Bible na work. Hindi, gawa yun. May ginawa siya, naniwala siya eh. Based sa'yo yun. Sabi ng Diyos, hindi nga work eh. Ang Bible na nagsasabi, hindi niya siya sinama eh. It's not included in those works. Believing is not part of those works. But also, this believing, anong tawag? Is faith. Faith siya is counted for righteousness. Oh, now faith and faith alone is the issue in the gospel of the grace of God. Okay? Faith and faith alone is being counted for righteousness. So, yun lamang po yung pwedeng compatible sa biyaya ng Panginoon. Okay? Marami. Ito, makikita natin dito, ang daming nagpipilit. No? Pero hindi naman faith yun, works na talaga. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Now. Let's look at misstatements of God's requirements. Now, 6 po ito. Saglit lang po ito. Okay? Alam niyo po sa YouTube, sa YouTube, di ba? Pag gusto mong pakinggan yung isang bagay na mabilis, ang ginagawa niyo? Hindi lang fast forward, yung 1.5, 1 point. Pili kayo, 2 times, 1.75. Okay. So, ito po ay, itong following is a brief examination of some of the more common and yet subtle perversion of the gospel that prevail today. Makita natin po yung mga bagay po na ito, yung mga misstatements kung papaano parang dinadamitan ng biyaya ang gawa ng tao. At sa paggawa nito ay marami po ang napapahamak. And also, we could admit that we ourselves, dati we thought, saved tayo dahil sa mga bagay po na ito. So, una sa lahat, accept or receive Jesus Christ in your heart. Accept or receive Jesus Christ in your heart. Preacher, what is wrong with accepting or receiving Jesus Christ in your heart? So, yung word na accept po, alam natin that it is commonly used by many to teach that you need to accept Jesus Christ into your heart to be saved. May mga nagtuturo, kailangan mong tanggapin daw si Kristo. Okay? From all the mention, pag pinag-aralan niyo yung word na accept, i-search niyo siya sa word searcher ng Bible. Pinag-aralan niyo, merong accept, accepted, acceptable, acceptance, acceptation. Yan yung mga forms ng word na accept, mga kapatid, ha? Ang makikita po natin doon, karamihan ito. Ang tumatanggap doon, ang Diyos, hindi ang tao. Tinatanggap ng Diyos ang tao. Bakit po? Bakit ganun, preacher? Sino bang may kasalanan? Ang Diyos o ang tao? Pinag-iisipan pa ba yun? Siyempre obvious. Ang tao ang may kasalanan. Ngayon, kung ikaw ang may kasalanan, ikaw ba may karapatang mag-demand? Hindi. Siyempre
Siyempre, kung ikaw yung nakagawa ng mali, ikaw pa ngayon makikiusap eh. Ano ba dapat ko kong gawin para mabayaran yung utang? Kaya kung paano pa ito iaayos? So, mga kapatid, tayo yung naka-offend sa Diyos. Tayo yung dapat tanggapin ng Diyos, hindi. Kasi tayo yung nagkasala sa Kanya. Nakasunod po tayo? Now, many would insist na, hindi, kailangan mo tanggapin yung word na receive, di ba? Ginagamit yon. Now, turn to Luke. Yan o, Luke 8:13. Luke chapter 8, verse 13. Okay? Tingnan niyo po mabuti. They on the rock are they, which when they hear, receive the word with joy. Nakita natin yung word na receive. Tama po ba? Okay. And this have no root, which for a while believe, and in the time of temptation fall away. Nakita nyo same context? May kita nyo yung word na believe at word na receive. Okay? Tinanggap yung salita. Pero, ang gusto ko ipakita sa atin dito, that is equal in saying that you believe the word. Okay, ano pa? John 1:12, mas sikat, di ba? But as many as received Him, word na received, to them gave He power to become the sons of God. Sino yung mga nakatanggap sa Kanya? Even to them that believe on His name. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians chapter 15, 1 and 2 lang. 1 Corinthians chapter 15, 1 and 2. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received. Okay, ED na naman. And wherein ye stand, by which also ye are saved, ED. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believe in vain. Ano ibig sabihin niyan, preacher? Okay? Sa mga passage na to, makikita natin na receiving and believing go together. That is to say, to receive is to believe. Pag naniwala ka, okay, nung naniwala tayo sa gospel, ulitin ko, tanongin ko, naniwala na po ba kayo sa gospel? Kung naniwala ka na sa gospel, natanggap mo na si Kristo, hindi mo siya tatanggapin pa lang. When I believe the message of the gospel, in-honor na ng Diyos yung promise niya doon. God already honors His word dahil sa kanyang anak. Okay? I believe the gospel. Sa mind mo pa, naniwala ka na, sa heart mo, naniwala ka na sa ginawa ni Kristo. You already believe that. Mga kapatid, hindi mo na kailangan hintayin pumasok si Kristo. Hindi mo na kailangan tanggapin si Kristo. Papasok siya ng pusa. Because to believe is to receive. Nakuha niyo po? Hindi siya, kumbaga, ang sinasabi lang natin, hindi siya separate obligations. Hindi yung believe Christ, then receive Christ. Hindi. When you believe, you already receive. Hindi na siya 1 and 2. Hindi, isa lang gagawin mo talaga. Maniwala ka. At pag pinaniwalaan mo yung ginawa ni Kristo, matatanggap mo na si Kristo sa pagkakataon na yon. Okay, makikita nyo, no? Ang liwanag sa Bible, makikita nyo to believe to receive. Pero wala kang mababasang to pray to receive. Yung to receive pa, to believe to receive, meron. Nakita nga natin yung mga verse eh. But, to pray to receive is not, di ba, pag nag-search ka, ano yung pag walang result? No result found. Okay? No result found. But clearly, in this issue, okay? Kasi ginawa po kasi ang nangyari dito, ginawa siyang separate obligation. Yun kasi ang nangyari. Pero mga kapatid, ito po kontra ba tayo sa accepting? Kontra ba tayo sa receiving? Hindi. Bakit? Natanggap mo nga si Kristo eh. And ikaw mismo, na-accept ka in the beloved the moment you believe the gospel. We are not against those terms. Ang against tayo, kapag mali yung pagtuturo tungkol dyan, na ginagawa mong hiwalay. Maniwala ka, then tanggapin mo. Parang, hindi ba pag naniwala ako, natanggap ko na. At yan ang sinasabi ng Biblia. When you believe the message of grace, when you believe the gospel of your salvation, you already receive Christ. Hindi mo na siya kailangan papasukin pa. Okay, tignan natin.
Pangalawa, give your heart and life to the Lord. Diba, narinig din natin yan. Sinong gustong tumanggap sa Panginoon? O yan, ibigay ninyo ang inyong puso at buhay sa Panginoon. Okay? Tanda natin that this is not God's requirement for salvation. Hindi niya ginagamit yung terminology na to sa kanyang ebanghelyo of justification unto life. Giving one's heart, simply put, sinasummarize ko na para hindi tayo na ano dyan mga kapatid. But ang point lang, yung pagbigay ng puso at buhay sa Panginoon, para na yun sa save. Save ka na eh. Kung sabi ng Panginoon, ligtas na kita. Dapat lang, present your body as a living sacrifice. Amen. Para yun sa, nandiyan dyan, para yan sa mga ligtas na. Bakit kailangan ibigay nila yung puso nila at buhay nila sa Panginoon, di pa nga sila ligtas? Kailangan mo na nilang maligtas. At pag naligtas ka na, tama yung mensahe na yan. Ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Bakit nasa iba yung puso mo? Young men, nasaan yung puso mo? Nasa Panginoon ba? O nandoon kung saan kayo galing? Where's your heart? Yung mensahe na yan, hindi para masave. Ang mensahe na yan, to be sanctified. Para tayo paging banalin ng Panginoon sa ating pamumuhay ngayon, presently. Ano pa? Ano pa yung mga sikat na mga term? Repent or turn from your sins. Turning from one's sins is something God urges us as believers to do. Mananampalataya ang dapat magsisi, palayo sa mga kasalanan. Bakit? Shall we continue in sin, that grace may abound? Sinabi ba yun sa unbeliever? O sa believer na? Maliwanag ang sabi ng Biblia, ang utos na yun o ang instruction na yun for those who are already justified. Napawalang sala na, naideklara ng matuwid sa paningin ng Diyos. Bakit? Naniwala na siya sa ginawa ni Kristo. At dahil naniwala na siya sa ginawa ni Kristo, hindi na dapat tayo magpatuloy sa aking mga kasalanan. Ang problema, yung utos para sa believer, binigay sa unbeliever. Kaya po, ito unknowingly pag may mga sinisiran tayo, di ba? Unknowingly at the back of their mind, magcha-church lang ako pag nagbago na ako. Bakit? Kasi yun yung konsepto na yun eh. Kailangan mag-turn from sins ka muna sa kakapupunta sa Panginoon. Mga kapatid, ang kapangyarihan para makapunta ka sa Panginoon, ang Panginoon magbibigay. Kapag tayo ay naligtas, pag tayo ay nasave, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para makatalikod sa ating kasalanan at makaharap sa kalooban ng Diyos. Ang problema, pinagagawa sa unbeliever yung para sa believer. Paano mo i-expect gawin yan? Kaya naman, anong resulta niyan sa maraming simbahan? Anong nagiging result niyan? Tinatalikuran nga nila yung kasalanan nila para maligtas. Kaya tuloy hindi sin. Why? Because they're trying their best. They're offering their best to God. When in fact, salvation is not you. Not us offering ourselves to God, but God offering His best to us. Baliktad mga kapatid. Ang problema, napunta ngayon sa tao, yung dapat gagawin daw ng tao, dapat gagawa yung tao para masave mga kapatid. Kailangan tayong maniwala sa Ebanghelyo para baguhin tayo ng Diyos. Amen. Diyan po tayo. Aminado nga tayo nga mga saved. May mga kasalanan pa rin tayo, tama? Paano mo nasabing natalikuran mo na? Ibig sabihin, di ka pa rin saved hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon. Amen. Na ang kaligtasan, hindi kailangan na tatalikuran mo lahat. Isa lang! Dilibot. Trust Him. Pagtiwalaan natin siya. It is not true yan. Okay? So, iwan natin yan. Ito pa, sikat pa. Make Jesus the Lord. Okay? Make Jesus. Gawin mo siyang Panginoon ng buhay. So, it should be painfully obvious, like the previous consideration, that making Jesus as Lord of one's life is an issue that God exhorts and urges believers
to do so. Are you a believer? Make Jesus the Lord of your life. Hindi unbeliever. Amen. Yes, alam naman natin, Lord Jesus Christ siya. Yes, alam naman natin, Panginoon talaga ang ating Panginoong Jesus. Walang question doon. Pero ang pinagagawa lang ng Diyos, para maligtas ang isang tao, sampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Yun yung maliwanag. Kaya nga po, kahit yung mga nasa kulungan, kahit yung mga nakagawa ng sobrang lala na kasalanan na nagtulot para sila ay maparusahan sa ilalim ng batas, pwede pa rin maligtas eh. Bakit? Kasi lahat yung binayaran na ni Kristo. Kung meron pa sa atin nag-iisip dito, alam nyo, ako, nasa iba ko sa gospel dahil sa ginawa ni Kristo. Yung mga ibang tao, hindi talaga maliligtas. Bakit? Ang sasama nila eh. Yan, yung tito ko, yung lolo ko, yung papa ko, yung kapatid ko, hindi yan masisave ko. Bakit naman? Sobrang sama na nila. Mga kaibigan, mga kapatid, walang tao ngayon ang exempted sa grace of God. Whether you are like Paul, who are the chief of sinners, or whether you are a cute little child in the church, na inosente ka na naglalaro dyan, at lumalaki ka sa church, di ba? You need Christ. Kung gaanong kailangan ng tao na nakulong na, o nung tao na nakagawa ng kasalanan si Kristo, ganun mo din kailangan si Kristo. Huwag mong isipin na dahil lumaki ka sa simbahan, iligtas ka na. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay nagsisimba palagi, oh, bait-bait ko, nakapalda pa ako, oh, ganda ng gupit ko, dahil dyan, talaga namang ligtas ako. Huwag mong isipin. Dahil ang kaligtasan hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa lamang ni Kristo. Panlima, invite Jesus into your heart. Ito na. Imbitahan daw po si Jesus sa inyong puso. Another popular invitation cliches. This particular expression, though very well known and also employed in songs that urge people to come to Christ, it still does not spell out clear and plain the fact that faith in Christ as one's Redeemer is the issue. In fact, it does not describe what faith in Christ is at all. Faith in Christ as personal Savior ay hindi mo sa iniimbitahan na gawin ang kahit na ito. Hindi ka nag-aas sa Diyos na may gawin. Rather, nagtitiwala ka lang sa Kanya at sa Kanyang ginawa na para makapag-provide ng kaligtasan sa atin. Mga kaibigan, itong mga ito, maaari, ano ba yan? Bakit ganyan mga turo na yan? Ano ba yan? Bakit ganyan naman? Ang issue lang naman sa kaligtasan ito, kapatid, kaibigan. Ang pangangaral ng gospel dapat malinaw, yung ginawa lang ni Kristo. Amen? Yung ginawa lang ni Kristo. Ang tanong, naniniwala ka ba doon? Okay? Kasi, ibig sabihin, brother, kapag ganito yung naging paraan ko ng kaligtasan, di ako saved. Ganun lang na yung tanong lagi. Posible ba na ang isang tao saved na nagsumunod sa ganito? Ito po, sasagutin natin. Merong mga tao na naniwala na sa gospel bago pinasunod sa prayer. Naniwala na sila. Ngayon, dahil yun yung training, napasunod sila sa prayer. But does that invalidate their belief? Napapawalang bisa ba yung paniniwala nila sa Ebanghelyo kung sumunod sila sa panalangin? Mga kapatid, hindi. Bakit na? Believe ka na eh. Kaya lang, ang galing ng Diablo, pagkatapos mong naniwala, nakurap ka agad. Tama po ba? So yun na yung dala-dala mong turo. Yun na yung dala-dala mong aral. Ngayon, ang delikado doon, yung mga matuturuan mo na. Kasi ang may tutuon mong turo, hindi sa ginawa ni Kristo, kundi na doon sa ginawa mo. Amen po, nakasunod po tayo. Kailangan maging precise tayo pagdating sa bagay na ito kasi kaluluwa ng tao po ang nakabibig pagdating sa ganito. Once again though, this is not an issue in soul salvation. This is another confusion of the issue of the Christian walk with how one becomes a Christian. It is God who is making the invitation to salvation. Di siya naghihintay ng invitation mula sa tao. Siya po yung nag-i-invite, siya yung tumatawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo kung sino ang dapat maligtas. Anyone and everyone must be saved.
by the gospel, lahat po. Amen. Ito yung pinakamabigat eh. Panghuli, pang-anim. Believe and confess Jesus for sins. And this problem ay nagmula sa mishandling ng Romans 10:9-10. Ito yung ugat ng modern soul winning scheme today. Kasi nga daw, kailangan, pag nanampalataya ka, mag-confess ka. Pero ito na lang po yung tanong, just for the benefit of everyone. Kapag ba ang tao naniwala at hindi niya binukay bibig niya, hindi ba siya saved? Pwede bang maligtas ang tao na hindi niya binubukay bibig niya? Kung pwede yun, bakit mo kami naaway? Bakit tayo kumukontra? So kung mag-confess man yung tao ng kanyang faith afterwards, walang problema. Basta meron ng belief in the first place. Naniwala na siya, nagtiwala na siya kay Kristo, magsalita man siya o hindi, okay lang. Basta yung sinasabi niya, totoo yun na nangyari sa kanya. Na pagsabihin niya, opo, naniniwala po ko sa ginawa ni Kristo, salamat. Ako po ay makasalanan, pero salamat sa ginawa ni Jesus Christ para sa akin. Amen. Walang problema doon. Ang problema, kapag ginawa mong requirement yung confession para masabi mong save siya. O para ma-prove na save siya. Minsan, kailangan natin ng confession, practically speaking, sa church. Pag tatanggapin mong member, halimbawa, siyempre kailangan, are you saved? Naghingi ka ng confession, yes, I'm saved. Confession na yun eh. Okay? But when it regards to personal salvation, walang bearing yung confession sa kaligtasan. Walang maidadagdag o maibabawa sa iyo. Ang problema, kung dun ka tumindig. Do you believe on Christ? If so, okay, sabi ng Bible, if you trusted in Christ, if you believe the gospel, saved ka. Hindi dahil sa may sinabi ka o wala kang sinabi, kundi nagtiwala ka sa iyong puso sa ginawa ni Christ. Maliwanag po yan, mga kapatid. Salvation is of the heart, not of the mouth. For with the heart, man believeth unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Bilisan na po natin. Okay, ang tingin nyo na sa akin ay lumpiang baboy. It is the believing of the heart that make us righteous in God's eyes because of Christ's righteousness which is applied to our Bible. Kaya naman tayo papapasukin ng Diyos sa langit, hindi dahil matuwid kayo. Ginawa kang matuwid dahil ipinasa sa iyo yung katuwiran ni Kristo. Siya lamang po ang namuhay ng walang pagkakasala. Siya lamang po ang namuhay na minsan walang nagawang kahit na anong mali, perfected niya na sumunod siya sa Father, and under the law, He did everything prescribed and written in the Scripture. Wala siyang kahit anong points, hindi mo siya makikitaan ng butas. Sinong nakagawa nun? Maliban sa Kanya? Wala. Salamat sa Panginoon, siya lang ang nag-qualify, and if you're saved, you're in Christ. Amen. So kung ano yung perfection niya, dahil nandun mo na sa Kanya, benepisyo mo. Pribilehiyo natin yun dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. If we believe on Christ in our heart but fail to confess Him to men with our mouth, we are still saved. Bakit? Kasi sa puso, doon naniniwala ang tao unto righteousness. Kaya nga kahit yung mga mute, yung mga di nakakapagsalita, hindi naman sila makakapag-confess, di ba? Kung magiging pilosopo ka lang, hindi sila makakapag-confess kasi hindi sila, halimbawa, or hindi sila makapagsalita. But if they hear, okay, if they know the truth, if they know the gospel, at pinaniwalaan nila sa puso nila, they're saved. Amen. We are saved by believing on Christ. It is not what you say in a sinner's prayer that is important. In fact, you don't need to pray at all to be saved. Pero sinasabi ba natin na kapag nag-pray ka, hindi ka na saved? Hindi po, mga kapatid. Kasi marami sa atin dito, hindi man tayo nasiran one-on-one. Pero napakinggan mo yung mensahe, nalaman mo yung truth, at dahil nalaman mo yung truth, nagmumuni-muni ka. Save ba ako? Save ba talaga ako? Hindi yata ako save. Tuloy, nagpe-pray ka sa Panginoon. Tama? Pero walang nagpapasabay sa'yo. Okay? Nasasabi mo lang kung ano yung laman ng puso. Na ikaw ay makasalanan at salamat sa Panginoon, siya ang tagapagligtas.
Amen. Now, marami pang mga pamamaraan kung paano na pervert yung gospel. There are many other misstatements and misdefinition of faith in Christ that are commonly used in the cause of evangelism. Pero itong mga bagay na ito, representative na siya o halimbawa na siya para sa iba. Perversion can only take place by making works in some manner or form to be a requirement for salvation. The issue of works can be stated in many ways, pero works pa rin eh. Kahit damitan mo ng napakaganda ang gawa pa din. At ang tao hindi maliligtas by works. Only by grace. Ito po mga kapatid. Ang nakapagliligtas kasi biyaya eh. Tama po ba? Ang nakapag-save kasi biyaya. Ngayon, kapag ang mensahe nalakipan na ng konting gawa, biyaya pa ba ito? May pagmamayabang ka na doon. Kahit kaunti. So, hindi ka maliligtas. Bakit? Ang makapagliligtas lang kasi grace. It must be grace or not grace at all. If it is grace, you will be saved. If it is grace with 1% works, hindi pa rin yung grace. Kasi maipagmamayabang ka pa rin sa Diyos. Hindi pwede nahaluan ng gawa ang biyaya ng Diyos. So, anong dapat natin gawin? Patapos na po ako. There's one simple way of making it so that no such misleading terminology or phraseology is used. There's one way of making it so that an unsaved person does not get the idea that any work whatsoever is required for his salvation. What we need to do when we witness is simply say what God says in the gospel. Sabihin lang natin, ano yung ginawa ng Diyos? Ano yung ginawa ni Kristo? Hindi sinabi ng Diyos na tanggapin mo sa puso mo, tumalikod ka sa mga kasalanan mo, imbitahan mo sa iyong puso si Kristo. Wala siyang sinabi na gano'n. Pero dapat mong sabihin sa tao, dapat kong i-proclaim sa tao yung nilalaman ng Romans 1-5 particularly. Amen. Diyan nakapaloob yung Ebanghelyo. Yung 1 Corinthians 15, summary na yun eh. Kung gusto mo na expanded edition, Romans chapter 1. At matututunan mo doon, tayo po ay condemned under the wrath of God. Walang tamang excuse against the gospel. At lahat guilty before God. Pag naintindihan ng tao na siya ay guilty at makasalanan, handa na siyang paniwalaan yung biyaya ng Diyos, ang gospel ng mga pagsisave siya. Amen po. Kaya mahalaga pa rin po na mag-preach ng kasalanan. Mahalaga pa rin po na mag-preach ng impyerno. Bakit po? Para alam ng tao, doon siya karapat-dapat. Pero hindi yun yung mabuting balita namin. Ang mabuting balita namin, kahit may masamang balita, ito yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Merong namatay para sa ating mga kasalanan. Merong inilibing at sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Amen. That is what we must preach. Huwag nating madaliin. May mga pagkakataon na pa nag-share tayo, gusto natin 5 minutes, 10 minutes. Kung meron lang din tayong pagkakataon, share to them lengthily yung Ebanghelyo. Maintindihan nila talaga yung ginawa ni Kristo para sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam niyo yung ating na-enjoy, dahil saved na tayo kaya natin na-enjoy. Paano yung iba? Mayroon tayong responsibility sa kanila para ipaalam sa kanila ang ginawa ng Panginoon. Amen. Now, sa pagsunod mo sa bagay na to, talagang ang Diablo fierce. Talagang susuwagin tayo. At expectant mga kapatid, aatakihin niyang message, aatakihin niyang messenger, i-discourage niyang messenger. I know that by the grace of God, pastors, alam ko po minsan, dumarating yan. Amen. Gagamit ang Diablo ng maliit na problema o kung ano-anong problema para ano tayo ba? Kumbaga, diretso sana, pinaliko ka. Para lang hindi mo i-preach yung gospel. To conclude, amen. We who are enlightened with the clarity of this truth should strive to make this gospel known. Tayong mga alam natin kung gaano kalinaw yung Ebanghelyo, tayo yung dapat mangaral nito.
Habang namumuhay tayo sa present evil world, we must be circumspect and redeem the time. Remember, pribileheyo lang po ang maging parte ng gawain ng Panginoon na ito, of beseeching men to be reconciled to God. One day, we will return to our heavenly home, leaving this foreign country where we serve as ambassadors. So let us work and serve God faithfully in preaching the gospel of the grace of God. Yan po yung buhay natin. Pag kinuha tayo ng Panginoon, limot mo na lahat ng utang mo. Hindi mo na iisipin yung titulo ng bahay mo. Hindi mo na iisipin lahat ng ari-arian mo. Ang dala-dala mo doon, yung mga truths na pinaniwalaan mo. And also, one of our crown of rejoicing, are the people whom we led to the Lord. That will be a glad reunion day. So let us pray. Lord, salamat po sa pagsama niyo po sa amin maghapon. Salamat sa patience ng mga believers. I know, medyo masama ang panahon ngayon, medyo malamig. Pero salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng grace and also a space to preach the truth, especially in this area of the gospel, na amin pong mensahe dala-dala. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami ng mga nakakaalam na ng katotohanan na ibigay ang aming buhay para po maipangaral ang katotohanan po na ito. Palakasin niyo po kami sa mga pagsubok, paratagin niyo po kami sa mga hadlang, sa mga ginagawa ng dyablo upang ang inyong ebanghelyo ay huwag maipangaral. Pero Lord, sa amin napakinggan ngayon, salamat. Kasi natutunan namin kung gaano pala kami ka-privileged, how privileged we are that we are saved. Not only saved, but promoted, translated into the kingdom of His dear Son. And Father, may this truth ay mamutawi sa aming bibig at aming buhay. Makita ka sa aming pong pamumuhay, O Diyos. Magamit niyo po kami. Kayo pong sumama sa amin, even po mamaya. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Glory to God po.